Jody? Jody! Jody! Jody? Jody! Jody! Sir? Bakit, sir? Yes or no? True or false? I do. I do understand the lesson, I do not understand, or I do want to go out. Okay, Miss Abisamis, anong choice natin? A, B, or C? Miss Abisamis, paano mo maiintindihan ng lecture ko? Wala sa classroom ang utak mo. Lagi kang nakatunganga. Kaya kahit konti, wala kang maiintindihan. This is not an easy subject, Miss Abisamis. This is chemistry. At kailangan ko ang full at undivided attention mo para matuto. Do you understand, Ms. Abisamis? I do, sir. Ano na naman kayang kalokohan? Good shot, Mabu. Kamutik mo ng patayin ang din natin. Better luck next time. Mabu. Oh. Bilisan mo na dyan. Baka mamaya hindi natin matapos to. Lagot tayo kay Mr. Zerudo. Yung gagong yun? Ininsulto ka kanina. Saan mo ba kasi iniiwan ang utak mo? Dali mo naman mapikon sa akin. Pero gano'n naman talaga, di ba? Madali ka mapikon pag inaalaska ka ng mahal mo. Ano ka? Pero, sino ba talagang napupusuan mo? Ako o si Mr. Cerudo? Baka akala mo, hindi ko alam na patay ka kay Mr. Cerudo. Bumalik ka na nga doon! You may kiss the bride. Nagdididim ka na naman ikinakasal kayo ni Sir, ano? Alam mo, huwag ka na mangarap. Tignan mo lang siya, yun siya, oh. Ang gwapo talaga ni Sir, no? Loko ka. Baka maunahan pa kita. Patay na patay din ako kay Sir. Gretch naman. Kahit naman anong gawin ko, wala ring mangyayari eh.
niya walang kainte-interes sa akin si Mr. Zerudo. Unahan mo na. Yang pogi niyang yan, siya ang hinahabol ng mga babae. Ibig mo sabihin ako pa mismo magpapakita ng gusto sa kanya? Oo! Bakit masama? No way! Sige ka, uunahan kita. I hope that's not a joint Kung ayaw mo, ako na lang ang magpapa-charming sa kanya. Ang yabang mo naman. Sige nga. There? Very busy. Ladies, kumusta na kayo? Eto sir, kinikilig. Huwag niyong pababayaan ang pag-aaral ninyo, ha? Especially my class. Siyempre sir, ngayon pa nga lang ho, nagre-review na kami para sa next exam. Nag-think kami, sir. Well, you know what Plato said? When the mind is thinking, it is talking to itself. Ladies. Boys, Good afternoon, sir. good afternoon. Basta mamaya uumpisahan ko. 4:30. Nag-iisa lang si sir sa lab. Jody, Gretch, sige ah. Sabay na rin ako, Jody. Excuse me, Mabu. Sorry sa nangyari kahapon. Nabigla lang ako. Okay lang yun. Totoo naman yung mga sinabi mo eh. Oo, inaamin ko. Crush ko talaga si Sir. Madalas nga, kung ano-anong pantasya ang pumapasok sa isip ko eh. Bilib na bilib talaga ako sa kanya. Pero hanggang dun lang yun. Kita mo na. Yung notes ko, Mabu, ah. Eh di may karapatan din pala ako magselos sa kanya. Eh, hindi ka naman dapat magselos eh. Alam ko na kahit kailan, talagang hindi ako magugustuhan ni Sir. Hanggang pantasya lang ako. Lilipas din to. Isa lang ang gusto ko marinig sa'yo. Sino bang mahal mo? Ano ka ba naman, Mabu? Siyempre ikaw. Ayun siya, oh. Huwag na lang. Cool ka lang, akong bahala. Steady ka lang dyan. Miss Matty, hindi ka ba marunong kumatok? Sorry, sir. Meron lang kasi akong importanteng bagay na sasabihin sa inyo eh. Bukas ka bumalik. I'm busy. Sir, hindi na makapaghihintay ang bagay na ito. Umalis ka na. Baka magsisi ka pa. Hindi, sir. Hinding-hindi ko ito pagsisisihan. Hindi mo alam kung ano to? Eh kung sino to? Ha? Aray! Sir? Sir, bakit?
Ano ka mo? Si Mr. Sarudo, pinatay niya si Gretch. Kitang-kita ko. Huminahon ka nga muna, Jody. Maupo ka. Maupo ka. Alam mo, Jody, talagang gusto kitang kausapin eh. Hindi ko malaman kung ano ang pinagkakaganyan mo eh. Pero ako alam ko na you have not been performing well in your class under Mr. Sarudo. I have received reports that you're actually failing in his class. Ngayon, kung inaakala mong madadaan mo sa ganyang kalokohan ng grades mo, nagkakamali ka. Hindi ako nanloloko. Totoo ang sinasabi ko. Talagang pinatay ni Mr. Sarudo si Gretch. Kitang-kita ko. Sumama kayo sa akin para makita nyo. Hindi na kailangan. Narito na si Mr. Sarudo. Totoo, pinatay niya si Gretch. Maniwala kayo sa akin, pinatay niya si Gretch. Mabuti naman at nandito kami, Samis. Para magkaharap-harap tayo ni Dean Bautista at papag-usapan natin kung anong gagawin natin sa class standing mo. Narito ang record showing that she's failing in my class. Si Gretch. Paano mangyayari yan? She was absent the whole day. Miss Abisamis, ano ang binabalak mong gawin tungkol sa class standing mo? Ma'am, palagay ko wala sa tamang kondisyon si Miss Abisamis para pag-usapan ang bagay na yan. You have my records. Kayo nang bahala sa kanya. Miss Abisamis, I'm dropping you from my class. Mochi, Mr. Sarudo, hindi mo ba siya po pwedeng bigyan pa ng isa pang pagkakataon? Okay, Leticia. She can start remedial classes this evening. Mga 6 p.m. Miss Abisamis, kapag hindi ka nag-report sa akin mamaya, you failed chemistry. Narinig mo siya. Kailangan makipagkita ka sa kanya mamaya. At tama na itong kalokohan na ito, ha? Alas 6. Miss Abisamis, it's up to you. Miss Abisamis, remember, 6 units ang subject mo sa kanya. Okay? Sige, makakaalis ka na. Ma'am! Ma'am! Gusto akong patayin! Hindi lang ito unang beses na pinagtangkaan niya akong patayin! Oh. May exam ka? Remedial class. Bakit? Mainit ang ulo ni Mr. Sarudo. Pinalabas nga ako eh. Sige, ingat. Kanina pa kita hinihintay, Miss Abisamis. Umpisahan na natin. I want you to demonstrate the process of oxidation reduction. Prepare your materials. Ma'am, please. Nakiusap na po ako kay Miss Pecatoste. Ang sabi po niya, kausapin ko raw kayo para pwede ako humingi ng remedial class. Hindi ba, Miss Pecatoste? Mr. Mabunay, alam mo bang kaya gustong ibalik na ibang tao ang parusang silya elektrika dito sa atin? Dahil sa mga taong katulad mo. Dapat payagan din kaming mga college din na magpataw ng parusang bitay sa 3 hanggang 5 estudyante taon-taon.
Nang sa ganon, tumaas naman ang standard ng edukasyon dito sa Pilipinas. Ma'am naman, this is serious. Seryoso din ako. O sige. Total, nagre-remedial class ngayon si Miss Abisamis kay Mr. Cerudo. Sumabay ka na sa kanya. Sasamahan kita. Papakiusap kita kay Mr. Cerudo. Ay! Brownout na naman. Naku, kailan ba naman matatapos ito? Mabo, Yes, ma'am? matanong kita. Ikaw ba ay sang-ayon sa parusang silya elektrika? Kahit ibalik naman, ma'am, wala namang kuryente. Mabo, galit pa ako sa'yo, ha? And don't be funny. Be good. Miss Picatoste, tama na yan. Hanga rin ako sa'yo. Ang lakas ng loob mong sabihin kay Dean Bautista ang nakita mong ginawa ko. Ikaw lang ang nakakaalam ng lihim ko. Alam mo ba ang ibig sabihin noon? Dapat ka na rin mamatay. Poche? Naklala! Mr. Cerudo yan! Naging monster! May ininom Ano? siyang chemical tapos naging ganyan na siya! Pinatay niya si Gretch! Kitang-kita ko! Anong problema nyo? Dito! 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 Jody, takbo! Bilis!
Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo dyan? Tulungan mo ako! Revolver ka? Meron! Akin na! Bilisan mo! Bilis! In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. I now pronounce you man and wife. You may kiss the bride.
Sige na. Sige na, mabait ka naman eh. Gwapo ka naman eh. Sige, pakibit-bit na rin. Ay, sa'yo na rin to. Sandali lang. Bakit dito mo nilagay yung mga blueprints nila, chika? Hindi ba sinabi ko sa'yo lahat ng mga blueprints sa tube? Ililipat ko na lang. Hindi naman komplikado, di ba? Ang blueprint sa blueprint tube. Kaya nga blueprint tube ang tawag eh. Ano ka ba? Kung gusto mong nasa tamang lugar lahat ang mga gamit mo, ikaw na lang mag-isa mag-impake. Ang Mika, dami-dami mong sinasabi. Doon tayo, marami pa tayong iimpake. Ang saklap, di ba? Ako, si Architect Rod Malyari. Arkitekto na yun, ha? Mawawala ng sariling bahay. At ngayon, kailangan ko pang lumipat ng mas maliit na apartment. Dahil hindi ko ma-afford itong... Anong masama ron? Lahat naman ng tao ngayon nahihirapan sa kabuhayan nila eh. Wala namang masama dun eh. Anong wala? Alam mo ang problema natin? ha? Anong problema natin? Oo, natin! Ang problema natin, ikaw. Bakit ako? Bakit ako Masyado sinisisi mo matigas sa ang nangyayari ulo. sa ating ito? Parati mo akong kinokontra. Hindi matigas ang ulo ko. Dahil ikaw nga ito nagdidesisyon eh. Kaya minamalas-malas tayo. Kaya tayo minalas dahil ininvest mo lahat ng pera kay Toti. Ikaw lang ang nagdesisyon noon eh. Toti, di ba naman yung kasalanan ko? Natural. Ayan, lipat mo sa tamang lalagyan. Si Toti na naman ang naalala mo. Tapos na yon. Yung ngayon na sinasabi ko. Toti. Toti, puro Toti. Anong ginagawa mo dyan? Nalang yung aawain natin. Yaya G, Suwang-suwa na ako. Gusto mo ikaw bakit na po mag-isa ganyan ngayon si sa Daddy? apartment. Anong ibig mo Uwi na lang ako sabihin? sa nanay ko. Masyado po mainitin ang ulo niya. Toti, hindi ka nagpaalam talaga sa akin. Konting bagay lang po, Sabihin mo. nagagalit na. Hindi niya naman sinasadya yun, Nikki. Siguro, maraming problema lang ang naiisip ng daddy mo, kaya masyadong maiinitin ang kanyang ulo. Akala mo ba, madali para sa kanyang tanggapin ang katotohanang iiwanan niyo na ang bahay na ito? Ang bahay ay isa sa pinakaimportanteng bagay para sa isang tao. Kaya masakit pag nawala. Naintindihan ba ang sinasabi ko sa iyo, Nikki? Intindihin mo ang daddy mo dahil nahihirapan siya. Girls? Ready na ba kayo, girls? Ay, good morning, ha? Hindi yata masyadong maganda yung morning. Oli ka na! Ready na ba kayo pumunta ng playground? Eh, kayo na lang muna, hindi ako makakasama. Tambak ang trabaho ko rito eh. Halika na, Nikki. Kayo na lang po, Ate Tising. Ayoko pong sumama sa inyo. Bakit? Nahihiya po ako eh. Baka tuksin po nila ako. Ba't ka naman nila tutuksuhin? Eh kasi po, alam na po nila nalilipat kami. Kaya lang, ang lilipatan namin isang apartment lang. Hindi mo naman dapat ikahiya yun eh. Tsaka dapat matuwa ka pa. Kahit papano, hindi naman kayo naging mahirap na mahirap. Isa pa, dapat magpasalamat ka sa Diyos. Dahil buong pamilya nyo. Nandyan ang mami mo. Nandyan ang daddy mo. At ako? Hmm? Kita mo na? Sumama ka na sa akin. Bukas aalis ka na. Ayaw mo bang makita man lang yung mga kaibigan mo? Gusto po. O sabi na eh, bilis. Sige na, ako Hintayin na ako ni magsasabi Julie sa sa kanila. baba. Baka mamaya kinain na ng aso yung alaga Ikaw na ko. munang bahala sa alaga ko, ha? Nikki? Nikki, pasensya ka na sa daddy, ha? May problema lang ako. Naintindihan ko po kayo, Daddy. Mamaya, aalis kami ni Mami. Doon kami matutulog sa apartment na lilipatan natin. Marami pa kami dapat ayusin doon eh. Sama na lang po ako sa inyo, Dad. Kami na lang ni Mami. Dito na lang kayo ni Yaya G mo. Bukas, susunduin namin kayo. Mag-ingat po kayo ni Mami, ha? At saka huwag na po kayo mag-aaway. Hindi na. O sige, maglaro na kayo ng ate Tising mo. Tising, bahala ka na muna sa kanya, ha? Sayang naman yung punong dating nandyan. Ba't kaya ganun, ano? Basta may naisip silang gawin, basta na lang sila putol ng putol.
Kala mo naman pwede na lang itayo yung puno sa loob ng isang araw. Ayun pa, Ate Tising, oh! Laro ko. Nasa kaya si Chacha? Biglang nawala. Nakawala siguro, Ate Tising. Buti nga. Sana hindi makabalik. Kasi, kaaway ko yung aso yun eh. Parati ba naman akong tinatahulan? Ay, si Junie, umiiyak. Nagugutom na yan. O, lalagay lang kita sa lilim sandali, Junie, ha? Gagawa lang si Yaya ng gatas. Diyan ka lang. Nikki! Bantayan mo si Junie sandali. Yung mga bata nag-aaway eh. Hoy! Hoy! Hoy, mga bata! Ano ba kayo? Ano ba? Tama na nga yan! Halika nga dito. Ang laki-laki mo. Naaway mo ito maliit. Hoy! Yung mga alaga niyo, pigilan niyo naman. Nakikita niyo na nga nag-aaway dito. Nakatanga kayo dyan. Ate Tising, may kumuha kay Junie! Ha? Junie! 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 Sino kumuha kay Junie ko? Junie! Nakita ko po kung sino kumuha kay Junie. Isang nakakatakot na monster pagkatapos po, umakyat po siya sa puno ng mangga. Johnny! Johnny! Tulungan niyo ako! Nawawala yung alaga ko! Johnny! Kayo Sheila? Anong hindi mo nakita? Mrs. Excuse. Ma'am, hindi ko alam, hindi ko nakita. Pagkatapos? Yun nga ho, pumunta lang nga ho ako doon para kumuha ng dede-bote ni Junie. Pagbalik ko, wala na ho siya. Eh, sinong kumuha? Sino? Talagang nakapagdududa ang pagmumukha ng babaeng ito eh. Simula nang dumating dito, umpisa ng pagkinap sa mga bata. Ha? Sabihin mo sa akin kung nasa si Junie, patatawarin na kita. Sabihin mo! Hindi ko alam, ma'am. Anong hindi mo alam? Labas Mrs. mo tama si na yan. Junie! Nasaan si Mrs. Bambi? Tama! Nasaan naman Mrs. Tama na! Tama na! Tama kayo! Tama na! Mrs. Eh, ang anak ko din sila sa pagkala! Ang kasabot ka ng mga kidnappers, ha? Hindi natin malubutas ang kaso sa ganitong paraan! Huwag mo na kayo nagbibintang! Ba't naman kasi pinapayagan pa ninyo magsipaglaro mga anak ninyo dito dahil yung alam ninyo na may nakidnap na mga bata rito noong nakaraang buwan? Kailangan natin ng katibayan. Nakikiusap kami sa inyo. Lalong-lalo na sa mga magulang. Na huwag niyo munang papayagan mga bata na maglaro sa park na ito hanggat hindi natatapos ang kasong ito. Matapos ito, may kasalanan! Sandali lang! Tama na! Wala naman akong kinalaman sa binibintang niyo sa akin! Bakit ba ayaw niyong maniwala sa akin? Mahal na mahal ko si Junie. Hindi ko magagawa yun sa kanya. Maniwala naman kayo sa akin. Sinungaling! Walang Tama na! Tama na! Sandali lang po, tutulungan po si Ate Tising. Excuse me! Alam ko kung sino kumuha kay Junie. Sino? Isang pangit at nakakatakot na lalaki po. Pagkatapos po,
Umakyat po siya sa puno. Nakita mo yung taong kumuha sa baby? Hindi po tao! Monster! Ito, monster Tama na yan! Tama na yan! Hindi ba kititigil? Ano ba kayo? Tama na sabi! Tama na! Amis, sumama ka sa amin sa presinto. Kayong dalawa, sumama rin kayo sa presinto. Miss, jeep tayo. Pauwiin mo na sila. Paano na yung anak ko? Ay, anak ko. Matagal na ako talagang duda. Monster, ha? Nikki, umuwi ka na. Nakita kita! Alam ko ikaw kumuha kay Junie. Humanda ka sa akin. Lagot ka! Yaya G, ano po kaya nangyari kay Ate Tising? Kawawa naman po siya. Kasi po, wala naman po naniniwala doon sa sinabi ko na tungkol sa nakakatakot na lalaki na kumuha doon sa baby eh. Tapos po umakyat sa puno ng mangga. May naniniwala sa'yo. Eh bakit po kanina wala pong nakikinig sa akin? Ako. Naniniwala ako sa'yo. Alam mo ba kung anong tawag doon sa nakita mo? Ang tawag doon ay witawit. Sila ang mga nilalang na nakatira doon sa mga puno. Ang ibig niyo po sabihin, lahat po ng puno ay may nakatirang watiwat? Witawit. Hindi naman lahat ng mga puno. Namimili rin sila. Tapos kung ano magugustuhan nila, doon sila tumitira. Alam mo ba kung bakit kinukuha nila mga bata? Kasi nagagalit sila. Bakit po siya galit sa mga bata? Hindi naman siya sa mga bata galit. Galit siya sa lahat ng mga tao na bumubulabog ng bahay niya. Galit siya sa mga taong pumuputol ng mga puno. Yun ang bahay niya eh. Gusto lang niyang mamuhay ng tahimik. Ayaw na ayaw niyang ginagambala ang bahay niya. At dahil mga bata nga ang madalas maglaro doon malapit sa bahay niya, sila ang kinukuha niya. Yaya, hindi ko po maintindihan eh. Bukas ko na ikukwento sa iyo ang lahat tungkol sa mga witawit. Pero ngayon, matulog ka na muna at gabi na. Lahat po bukas ikukwento niyo sa akin ha? Oo. Promise? Promise. Good night, ya. Good night. Good night.
Daddy? Akala ko po, hindi po kayo dito matutulog. Yaya G? Yaya? Kasaysayan, Ate Vicky. Ngayon po, hindi ko po lubos maisip ang aking gagawin. Mahal ko po pareho ang aking dalawang anak. Malabis ko pong pinagsisis... Mami? Daddy? Yaya G? Pati ba naman ang aming mga anak ay paghahatian pa rin namin? Yaya G? Yaya G? Alam mo ha, Consister? Napakabigat. Huwag kang maingay. Pupuntahan natin yung puno ng mangga. Di ba sabi mo doon pumunta yung kumuha kay Johnny? Ano ba, sasaksakin kita? Kamaarte, ha? Halika dito. Hindi ba sinabi mo sa akin na yung kumuha sa alaga ko, dito umakyat? Pupu! Akyat! 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 Huwag kang bababa na hindi mo kasama si Junie, ha? Akyat! Ano ba? Sasaksakin kita. Akyat! Akyat! Pupu! Akyat na! Akyat! Kaya mo yan, ha? Hoy, ha? Si Junie, huwag mong kakalimutan. Sasaksakin kita pag hindi mo dala.
Nikki! Sheila! Bambi! Nikki, tulungan mo kami! Andrew! Junie! Nikki, tulungan mo kami! Nikki! Ba't kayo nandito? Ba't kayo nakulong? Ginawa kaming hostage nung witawit. Natakot siya dahil malapit na raw magputol itong punong mangga na tira niya. Eh, bahay ito eh. Sinasaktan niya ba kayo? Hindi, mapait siya. Binibigyan pa nga niya kami ng pagkain eh. Kaya lang, lagi siya malungkot. Tapos kahapon nung may pinutol na puno dyan sa park, naggalit siya. Alam po kung bakit. Malungkot talagang isipin na mawawalan ka na sarili mong bahay. Ganyan din ang naramdaman ng daddy ko. Nasasaktan siya at nalulungkot dahil nawala kami ng bahay. Pero teka, talaga bang hindi niya kayo sinasaktan? Sinabi lang hindi, ang kulit mo naman eh. Maniwala ako. Eh kung hindi, kanina yung buto na bumagsak kanina galing dito? Si Chacha yun, yung aso ni Dixie. Okay ah, nakakainis yung aso yun eh. Nangangagat ba naman? Mukhang kakampi ko yata yung witawit ah. Pero time, paano niyo nalaman ang buong ito? Kinakausap niyo ba kayo? Oo. Marunong siya magtagalog. Hindi. Hindi naman siya nagsasalita eh. Naiintindihan namin ang sinasabi niya. Pero, hindi siya nagsasalita. Ano, sinusulat niya? Hindi. Nakikipag-usap siya sa isip. Bigla na lang papasok sa isip mo kung anong ibig niyang sabihin. Parang galing sa utak niya, diretso sa utak ng kinakausap niya. Ganon. Nikki, ano ba? Nagkukwento na naman ba kayo? Baka wala muna kami. Uy, ano ba? Naubusan na po tayo ng oras, mga giliw na tagapakinig. Hanggang dito na lamang po. Nikki? Nikki? G? Yaya G! Dito lang tayo. Hindi mo kami kaaway. Hindi mo kami kalaban. Ano ba? Sir, mukhang natuluyan na.
Sandali lang ho. Ano nangyayari? Kinakausap niya ako. Kinakausap mo ako. Si Tising po yun, si Tising po. Bitiwan niyo po ako, sasabihin ko po sa kanya. Ate Tising! Huwag mo saktan na puro dahil nasasaktan din ang witawit. Sino witawit? Masasaktan talaga siya pag hindi niya binalik sa akin si Junie ko. Sige ka, ate. Kapag hindi mo tinigil yung ginagawa mo, hindi na natin mababawi si Junie kahit kailan. Oo nga. Totoo sinasabi niyo. Kinakausap nga niya ako sa isip. Nag-iingat ka. Kasama ko po yun. Si Ate Tising. Alaga niya po yung kinidnap ng bata. Hindi niya po alam ang problema niyo. Kung di mo kami papakawalan dito, paano malalaman na ibang tao ang problema mo? Kaya kailangan pakawalan mo kami dito. Sino po magsasabi sa tao na huwag gagawin ng puno na siyang tirahan niyo? Sa ngayon, kami lang pong apat na nakakaalam na problema niyo. Pero dapat po, malaman din ng ibang tao. Di po ba? Opo, pangako. Walang gagalaw ng punong ito. Hindi kami papayag kahit anong mangyari. Mamatay man kami. Sheila? Nasaktan ka ba? Hindi po. Pangki!
Nikki! Nasaktan ka ba? Okay lang po ako, Dad. Si Junie? 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 Bye-bye. Uy, Sheila, ingatan mo yung damit mo. Baka malagyan ng pintura. Ikaw ang Bambi. Dito ka lang, ha? Oo. Dito. Ate Tising! Ngayon na ba talaga kayo aalis? Opo eh. Huwag ka na malungkot. Pwede ka pa naman dumalaw dito. Yun nga pong iniisip ko eh. Kasi po baka pag alis namin dito, may pumuto na naman po sa puno. At masaktan na naman po ang witawit. Huwag kang mag-alala. Hindi ko papayagang mangyari yon. Promise? Ikaw ang mag-promise. Mangako ka na kahit saan ka man magpunta, kahit na anuman ang mangyari, basta't may puno, hindi mo papayagan na saktan ng kahit na sino man ang witawit sa punong yon. May papromise mo ba sa akin yon? Promise. Ang nakaraan. Nakatakas sina Magno at Damaso sa kayo. mga tutugis sa Bagay na bagay sa Dapat isip. Talaga? Dala-dala nila ang O kaya mga magsimula ka uli. Nabasa niyo na to? Alin, yung manananggal. Nakakaloka. Biruin mo, maiit siya ng atay ng biktima. Hay, nako. Huwag siyang magkamaling lumapit sa akin at baka siya tong lafangin ko. You below the belt. Siyempre naman, safe pa ba? Ano mo naman Bakit yung lalapangin ko? Meron din naman ako sa ibabaw. O, kung lalapangin mo, lapangin mo! Hoy! Ano pa? Hoy! Anong okasyon? Anong okasyon, ha? Bakit? Bumalik na ba yung mga kanu sa subik at ang iingay ninyo? Baka akala nyo, kami ay miserable pobreng kariton. Gamit ay doble-doble, may wheels ka na, may bahay ka pa, at higit sa lahat, park anywhere pa. Hindi na kailangan gumamit ng semento, hindi na kailangan gumastos pa sa yero. Simpleng-simple lang ang wheels sa bahay namin. Listen to me, I'll explain everything. Ipatong lang to, at isampay to. Instant bubong. Hindi mo ba ako tutulungan? Di ba, Mariko? Hilahilang to. Isunod mo lang to. Instant bedroom with matching balcon. Uulitin ko. 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 Sampay-sampay. Bubong. Tapal-tapal tigdin. Hila-hila sahid. Instant condo. Yo!
Nampucha naman, Astrid. Ano ba? Tutulong ka ba dito o hindi? Puri, siya po nga pala. Uy, salamat Adobe ha. Kanina pa nga gutom na gutom si Tex eh. Hanep, mukhang nakatiba tayo, paring Adobe ah. Medyo. Marami-rami lang kasi akong bote ng patis na naibenta kanina. Naku, ingat ka Adobe ha. Baka yumamang ka. Hindi naman. At saka nag-iingat ako. Puri, siya nga pala bago kayo matulog, siguruhin niyo sarado tong bahay niyo ha. Naku, oo nga. Hayaan mo, sasabihin ko dun sa guard, ikandado yung gate. Eh, wala namang mananakaw sa amin dito eh. Meron. Alin? Yung mga diamonds ko. Ganon. Diyos ko naman, ni makain nga wala kami. Eh, ano pang nanakawin sa amin? Alam mo, hanggat meron dugong nananalaytay sa inyo mga ugat, merong mananakaw pa rin sa inyo. Oh? Dugo? Hindi lang dugo. Pati atay, pwedeng nakawin. Pero hindi magnanakaw ang tawag doon. Manananggal. Papa, pulis ko siya. Hindi pwedeng ipahuli sa pulis yung manananggal. Pinapatay yun. Kailangan makita mo yung ibabang parte ng katawan niya. Tapos, pudpuran mo ng sili at asin. Sigurado patay yun. Sile? Di ba bawang? Naku naman, Puri. Ang mahal-mahal ng bawang ngayon. Eh, napakatagal ko na nga hindi kumakain ng ginisang may bawang eh. At ito namang sige, nabubuhod dyan sa tabi-tabi. Ano ba naman ang tabi nag-uusapan natin? Ito kasi mag-amang to kung ano-anong kalokohan sila sabi. Mabuti na yung nag-iingat. Guard! Yung gate, huwag mong kalimutan ikandado. At yung mga Doberman, pakawala mo sa bakuran. Nay, may bawang ba tayo? Wala. Tex, pagkain ang iluluto, wala tayo eh. Naghahanap ka ng bawang. Tulog ka na. Sile. Hoy! Sino yan? Natuto! Oh!
Huwag kang titingin. Ako na. Ang pakinis ng mala na iba sa ordinaryo sa buhay. Pakinggan natin si Alice Decio. Dok! Saan masakit? Doktor! Doktor! Sandali lang, Sandali lang ho. sasabihin ko kay Hintayin Doktor. ho ninyo Paraanin tawagan mo ng naman pangalan ako. ninyo. Bakit Sige hindi ho. pinayagan mo? Kanina pa ho naghihintay yung dalawang yun eh. Oh, tuwing linggo, balikan mo ako ha. Kung hindi, ako mismo ang pupunta sa bahay ninyo. Dok, salamat. O sige, Manong, huwag niyong kakalimutan ha. Dok, pansinin niyo ko. Bumibili ba kayo ng dugo? Ano? Kasi binibenta ko yung dugo ko. Malinis ako, Dok. Wala akong sakit. Hindi kami bumibili ng dugo eh. Pero ang pinakamabuti niyan, ang gawin mo, pumunta ka sa Red Cross. Doon ka magtanong, okay? Dok, magkano babayaran doon? Ano ba laman doon? 4 litro? Doon ka muna sa labas. Kinakausap May ko pa nga ginagawa eh. pa si Doc. Sige na, Kinakausap mamaya ko na. pa nga eh. Sige na, mamaya na. Doon ka muna sa labas. Ayaw pumayag eh. Ano ka ba naman? Seryoso ka ba? Binibenta mo ang dugo mo? Ano namang masama kung ibenta ko yung dugo ko? Ang masama kung ibinibenta ko yung puri ko. Hoy! May bibili naman kaya. Sumak to. Makasplit na nga. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko lang yung ina-applyan ko dyan sa disco. Disco? Oo, disco. Disco? Ano naman ang a-apply mo doon? Sabi ko doon sa manager kahit ano, papatulang ko eh. Basta kahit ano, basta trabaho. Sige na nga, alis na nga ako. Hoy, Tex, huwag mong pag-iinitin ang ulo ng nanay mo, ha? Ito po, ibigay niyo ito sa bata ha. Doc, Paingin niyo. Okay, alis na ako, sige, ha? thank you. Pare! Okay, ito ho. Pare! Bumalik Excuse na lang ho me. kayo sa isang linggo ha. Anong antibiotic meron ka dyan? Para saan ho ba? Ito naman, oo. Para saan daw? Para sa tulog. Hinga. Mabuti naman ho, meron pa mga doktor na katulad ninyo na tumutulong sa aming mahihirap. Dok, Naku, misis, bahagi yan ng aming propesyon. mabuti naman ho itong lugar namin ang napili ninyo. Hindi ho ba kayo natatakot doon sa mga balita tungkol sa manananggal dito sa lugar namin? Misis, kasabihan lang yun ng mga matatanda. Hindi totoo yun. Totoo ho yun, doktor. Sa katunayan ho, sumalakay na naman kagabi yung manananggal. May pinatay na isang pamilya. Huwag niyo sabihin totoo yan. Ni hindi nga natin dapat pinag-uusapan ng manananggal. Alam mo, tayo na rin ang gumagawa ng sariling katatakutan natin. Kaya hindi umasenso-asenso ang buhay natin dahil nakatali pa rin tayo sa maling paniniwala hanggang ngayon. Hindi ang manananggal ang dapat katakutan natin, kundi ang kapwa-tao natin dahil silang gumagawa ng masasamang bagay sa atin. Sister, totoo ho yan. Talaga hong may manananggal dito sa amin. Hoy! Maganda na baka tinginan lang yan. Napikitan mo yung apo mo. Lola, uwi na tayo talaga. Okay, titingin. Dak, bakit niyo ba ako kinakausap yung matandang yun? Ang lakas-lakas ho ng kutob namin. Aswang yan. Simula ho nang lumipat dito yan, di ba? Abay, nauso na ho aswang. Oh, sabi ko sa'yo, ayaw mong maniwala. Oh, hindi ah. Raw, uwi na nga tayo na wala. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong nagbibintang. Hindi pa nga namin nahuli sa akto, no? Pero nagtataka kami, bakit palaging lakad ang lakad niya kung gabi? At kung umuwi ako ng hating gabi,
Palagi ko nasa salubong yan. O, tingnan nyo na. Pati pala kayo palakad-lakad sa gabi. At isa pa, Puri, sa itsura lang talagang mukhang manananggal. Hindi ba, girls? Yes, Mama! Mrs. Kailangan... At yan po ang ating caller sa araw na ito. Nagtatanong po kung paano raw po mahuhuli ang manananggal at kung merong manananggal. Alam mo, Iha, ang alam ko sa manananggal ay nahati yan sa dalawa, no? Ang katawan. At kapag nahati pa yan sa dalawa, magiging 4 na yan. At kapag nahati pa yan, magiging 8 na yan. Kapag nahati na yan, darami na yan. Pero seryoso na tayo, no? Nay, pipila ba ulit ako sa tubig? Hindi na, anak. Tama na ito. Ito na ang inumin natin eh. Puri! Oh! Puri! May trabaho na ako! Ano ka, dancer? Hindi, rapper! Rapper? Pambahalot? Rapper, gaga! At sino ka para magbago? Hoy, wala kang kay, alis dyan, hanep! Pipit sakin sa ngalang-ngala, pipit sakin sa mata. Rapper! Rapper! Congratulations! At malapit lang dito yung disco. Doon lang oh! At syempre, libre na ako sa pamasahe. Yo! Yo! Hoy, ka na, pasok na. Tex, nanti na, pasok na, gabi na. Pasok na. Sinabi ko na, huwag mo ipapasok ang tsinelas. Hubad! Yo, may trabaho na ko. Yo. 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 O, isa ka pa, bakit mo naman pinasok ang sapatos mo? Alam mo, mukhang wala akong magiging problema dun sa bus ko. Ang bait-bait. Di mabuti kung ganun. Kaya lang, madalas niya akong piliting uminom. Okay naman siya sa akin. Oo. Kaya lang, parati niya ako pinapapasok dun sa loob ng opisina. Bakit daw? Ewan ko. Tapos, parati siyang nanginginig. Tinatawag ako, Astrid. Oo? Pagkatapos, binabasara niya parati yung pinto. Tapos, Bakit kaya? Ewan ko. Hindi mo alam? Ang tango mo naman. Meron kaya siya maitim na balak sa akin? Buti dito ang tiyan mo. Sumasakit ang puso niya. Ano kaya balak niya sa akin? Ang tagal naman. Ano? Oo. Bakit, Tex? May tao sa labas! Sino yan? Sino yan? Hayop na, sino yan? Tex, diyan ka lang, ha? Diyan ka lang. Oh. Lagi mo. Atya. Astrid.
Pastor, akitin na lang natin. Halika na. Akitin natin sa bubong. Ano pa? Sige na. Sige na. Tignan mo na. Damit. Ha? Oh. Nako! Pagkain. Kanina gutom ako pero ayoko na. Ayoko na rin kumain. Pero si Tex kailangan pakainin natin. Nasa si Nasa Tex? si Tex! Pucha! Tex! 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 Nay! Tex! Tex! Oh! Oh, no! Tinatakot mo naman ako eh. Oh! Saan ka ba nanggaling? Nakita ko, nakita ko dun. Pambira ka naman kung saan ka nagpupunta eh. Kinakabahan ng nanay ah. Sa pagpapatuloy ng kabanatang pinamagatang nahahatid pag-ibig. Alam kong narinig ka! Adela? mo! Hayop ka! Asawa ko? Pagtaguan! Lumabas kayo ng kulasisi mo! Natuntunan ko ng asawa ko, Adela. Bakit ang babae mo? Itago mo ko, bilis ka! Huwag kang malikot, Tex. Uy, Puri! Alas 4 na, alis na ako. Sabi kasi nung boss ko, 4:30 kailangan nandun na ako. O, nakahiram ka ba ng damit? Oo, ito pinahiram sa akin ni Sheila. O sige, alis na ako O, ah. sige, ingat. O sige. Aalis na ako. Hello. Goodbye. Bye. Bye. Oh. Nakakaloka. Piruin mo may aiit siya ng atay at puso. Yeah! Anong pinag-uusapan nyo? Ay, nako. Yung manananggal ng biktima na naman kagabi. Diyan lang sa may 5 kali siguro. Dead ang buong pamilya.
Alas 12 kamo ng hating gabi? Yun ang sabi ng mga tao. Imposible. Bakit? Kasi kagabi, eksaktong alas 12 din ng hating gabi, nakita namin ni Asud yung manananggal. Nasabit siya sa antena. Ano? Matigin ito mga demonyo na ito! Sunugin ang bahay ng aswang na yan! Sugod! Papatayin kita! Uy, mga nini, si Mama Monang, with matching palakol. Why kaya? Ano kaya yun? Si Sir, tapos ang hubay ko? Salamat ho. Join tayo! Papatay na kayo! Walang yan! Sige! Hoy! Aswang! Manananggan! Lumabas ka dyan! Papatayin ka namin! Labas! Hoy! Manananggan! Lumabas ka rito! Lumabas ka! Ikaw ang salot sa lugar nito! Papatayin ka namin! Tumahimik muna kayo. Sandali nga eh. Patayin yan! Yan ang naghahasik ng lagim dito sa atin! Halika rito, walang yan ang manananggal ka sa atin! Tama na! Panatan yan! Tayo! Panatan! Dali! Hindi niya siya kailangan saktan. Hindi naman siya ang manananggal eh. Isa siyang mabait at matulunging tao. Kaya siya palakad-lakad sa gabi ay dahil nagpapamudmud siya ng mga damit at makakain sa mga taong nangangailangan. Bakit niya siya pinagbibintangang manananggal? Bakit? Dahil ba sa itsura niya? Walang sino man sa inyo ang may karapatang humusga ng kapwa niya. Dahil lamang sa kanyang panglabas na anyo. Siya ang manananggal, nakita ko. Tumigil ka, ha? Kung ano-ano kalokohan yung pumapasok sa isip mo, pati si sister pinagbibintangan mo. Sorry ho, sister. Sorry ho. Uy! Ano ba? Sorry po, sister. Ba't gumagawa ka ng ganun, ha? Bihira. at buhay ay laging may gusto. Mukha mo
iwan mo ang nanay mong nag-iisa. Umuwi ka na't matulog. At kung hindi, ika'y mababanso at magkaka-pimples ka. Kung akala mo'y di ko nakita, hindi ako tanga, huling-huli ka. Isoli mo yang hot sauce. Hayop ka, ang liit-liit mo pa, mandurugas ka na. Smile! Simple lang yon. Smile! Para hindi mahalata. Smile! Ganito yon. Smile! Lagot ka sa akin mamaya. Ano na naman bang nangyari? Bakit pinagalitan ka na naman ng nanay mo? Kasi sinabi ko sa kanya, manananggal si Sister Mary John. Pasalamat ka nga, pinagalitan ka lang eh. Kung ako nanay mo, inumbag pa kita eh. Ano ka ba, Tex? Brenda? Bakit naman kasi pati madre? Pinupunteriya mo? Totoo naman eh, nakita ko siya lumabas sa lumang bodega. Ano ngayon kung nakita mo siya lumalabas doon? Doon ko rin nakita pumasok ang manananggal kagabi. Oo nga. Teka nga. Ano nga ba ang drama niyang Sister Mary Jo na yan at pumapasok siya sa lumang bodega na wala naman laman? Tinatanggap na pala ang bodegera kayo ng mga madre. Tex, uy! Sisi, ba to? Sisi! Ayoko ni ata, Tex. Sige, Tex, uwi na ako. Ingat ka. Sama mo ko. Ayoko na, Tex. Ayoko na. Ay!
Hindi siya makakapasok dyan. Babara yung pakpak niya. Hindi siya makakapasok. Konting tiis lang, Tex. Malapit na sumikat ang araw. At saka, tunaw na yung kalahati katawan niya. Tex, cool ka lang, Tex. Yow! Astrud! Sige lang, Uri. Okay, kaya ko pa. Tumawag ka ng parak. At saka, tawagin mo nga pala si Dr. Apples. Kasi parang nasugatan yata ako eh. Astrud! Lagyan mo. Tex, ingat ka. Kunyari, tinutulungan niyo kami? Kunyari, ginagamot niyo kami? Kunyari, mababait kayo? Yung pala, mga demonyo kayo! Isang nagpapanggap na madre at isang nagpapanggap na doktor! Ano, Tex? Nayari mo na ba dyan? Sige! Sige, patayin mo ako! Sige! Patayin mo ako! Yan lang naman ang kaya mong gawin, di ba? Ha? Ang patayin ng mga tao walang kamalimalay! Sige! Patayin mo ako! Sige! Sige! Patayin mo ako! Sige! Nampucha ka, Tex, ah. Ang liit-liit mo, ang laki ng ginawa mo. Wala yun, Nay!